Isipin mong makaharap ang ilan sa mga pinakamabangis na hayop sa buong mundo at mga nilalang na may panga na kayang durugin ang buto, liksi na parang kidlat at lakas na tila wala nang makakapigil. Mula sa mga kagubatan hanggang sa kailaliman ng karagatan, may mga hayop na kahit ang isang malaking oso ay pwedeng matalo sa laban. Pero sino kaya sa kanila ang may pinakamalaking chance na talunin ang oso? Samahan niyo kami ngayong araw na ito sa Noel Polo TV dahil ipapakita namin sa inyo ang 10 hayop na may kakayahang patumbahin ng isang oso. Kaya naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10, Komodo Dragon. Hindi basta-basta ang Komodo Dragon dahil ito ang pinakamalaking butiki sa buong mundo at may reputasyon bilang isang tahimik pero nakamamatay ng mangangaso. Umaabot ng hanggang 10 talampakan ng haba at tumitimbang ng higit 150 pounds, ang halimaw na ito ay may matatalas na ngipin, malalakas na paa, at higit sa lahat ay isang kagat na may lason. Pero hindi basta ordinaryong lason ito, dahil ang kagat ng Komodo Dragon ay may taglay na chemical na pumipigil sa pagdugo ng pinsala, na unti-unting nagpapahina sa biktima hanggang sa ito ay tuluyang mamatay sa matinding blood clothing o severe shock. Kahit na mas maliit ito sa oso, ang isang matagumpay na kagat lang ay sapat para pasukuin ito sa paglipas ng oras. Mayroon din itong buntot na kayang makabagsak ng kalaban at mga kuko na tila pantusok kapag kumapit. Hindi ito basta umaatake dahil planado nito ang bawat galaw. Mahilig itong maghintay sa tamang pagkakataon at kapag sigurado na biglaan itong aatake. Ang mga karaniwang nabibiktima nito ay usa, kalabaw at pati tao. Dahil sa kombinasyon ng pasensya, talino sa pangangaso at nakamamatay na kagat, kabilang ang Komodo Dragon sa pinakamapanganib na reptile sa mundo at may potensyal itong talunin ng isang oso sa tamang pagkakataon. Number 9, Gorilla. Ang mga gorilya lalo na ang silverback ay isang dambuhalang primate na halos 6 na talampakan ng taas at tumitimbang ng hanggang 500 pounds. Sa laki pa lang ng katawan nito, halatang hindi mo ito gugustuhing makabangga. Pero ang tunay na bentahe ng gorilla ay nasa lakas ng kanyang mga braso. Sa isang hampas lang ay kaya nitong makabasag ng buto. At kung kagat ang usapan, may bite force ito na aabot sa 1300 PSI na mas malakas pa kaysa sa grizzly bear. Kahit gulay lang kadalasan ang kinakain nito, huwag mong iisiping mahina ito. Kapag naramdaman nitong may banta, bigla itong magiging agresibo at handa itong gumamit ng kamao, ngipin at buong lakas para ipagtanggol ang sarili. Bukod pa dyan, makapal ang skull at matitibay ang mga buto ng gorilla, kaya hindi ito madaling pabagsakin. Ang bilis, liksi at talino nito ay pwedeng maging panlaban sa isang mas malaking oso. Sa isang laban, posibleng gamitin ng gorilla ang lakas para basagin ang buto o durugin ang leeg ng kalaban. Kaya kahit mas maliit ito sa laki, hindi dapat maliitin ang kanyang potensyal sa isang matinding bakbakan. Number 8, Crocodile. Walang kasinluma at kasinlupit ang buwaya pagdating sa mga predator. Sa lakas ng kagat na umaabot ng halos 3,700 PSI, isa ito sa may pinakamapanganib na panga sa mundo. Ang mga dambuhalang buwaya, lalo na ang saltwater at Nile crocodile, ay kayang lumaki ng higit 20 feet ang haba at tumimbang ng mahigit 2,000 pounds. Isang kagat lang mula sa kanilang matatalim na ngipin at bakal na panga at tiyak na hindi na makakawala ang biktima. Ang mga buwaya ay tahimik kung kumilos, pero kapag umatake ay biglaan at brutal. Sa tubig, ginagamit nila ang tinatawag na death roll at ito ay isang marahas na pag-ikot ng katawan habang nakakapit sa biktima at ginagawa nila ito para literal na mapunit ang kalaban. Kahit gaano kalakas ang isang oso, kapag nagkamali ito ng apak sa teritoryo ng buwaya lalo na sa ilog, lawa o latian, maaaring ito ang huli niyang pagkakamali. Mahirap makatakas sa kapit ng buwaya at dahil sa makapal nitong balat na parang armor, hindi ito basta-basta napipinsala. Sa mismong kaharian ng tubig, ang buwaya ang tunay na hari at isang seryosong kalaban para sa kahit sinong hayop, kasama na ang oso. Number 7, Lion. Ang lion na kilala bilang hari ng gubat ay hindi lang sa titulo magaling, kundi pati sa totoong laban. Tumitimbang ng hanggang 500 pounds at kayang tumakbo ng 80 kilometers kada oras, ang isang ganap na lalaking lion ay isang halimaw sa bilis at lakas. Mayroon itong matatalim na kuko, panga na may kagat na nasa 650 PSI, at katawan na sinanay para bumagsak ang malalaking hayop gaya ng kalabaw at giraffe. Pero ang tunay na bentahe ng leon ay nasa diskarte at determinasyon nito sa laban. Hindi ito sumusuko agad at paulit-ulit kung umatake hanggang sa tuluyang bumigay ang kalaban. Sa isang sagupaan kontra oso, maaari nitong gamitin ang bilis at liksi para makaiwas sa malakas na atake
habang unti-unting naglalapat ng mga pinsala na pwedeng ikamatay. Isang tama lang sa leeg o sa gulugod at tapos na ang laban. Mas malaki at mas brutal ang lakas ng oso, pero sa karanasan, killer instinct at husay sa pakikipaglaban, hindi dapat isantabi ang isang layon. Number 6, tiger. Pag sinabing pinakamalakas at pinakamalaking pusa sa mundo, walang tatalo sa Siberian tiger. Kayang umabot ng 900 pounds ang bigat nito at may kagat na nasa 1,000 PSI at ito ay isang perpektong kombinasyon ng laki at lakas. Ang tigre ay hindi lang basta malakas dahil ito ay maingat, matiyaga at taktikal. Kilala ito sa pag-atake sa pamamagitan ng pagtalon at biglaang pagsalakay na sinasamahan ng matatalas na kuko at napakalakas na kalamnan. May mga ulat ng tigre na nakapagpatumba ng mga hayop tulad ng gaur, kalabaw at kahit mga buwaya. Sa isang laban kontra oso, ang lakas at liksi ng tigre ang magiging panlaban nito. Kayang-kaya nitong umilag sa mabibigat na atake habang sumusugod ng mga critical hits. Kapag nakakuha ito ng tiyempo at nakapwesto sa leeg ng kalaban, isang kagat lang at wala nang hininga ang oso. Dahil dito, ang tigre ay kabilang sa iilang hayop sa mundo na posibleng tumalo sa isang oso sa isang harapang labanan. Number 5, Cape Buffalo. Tinatak ng mga taga-Africa ang Cape Buffalo bilang Black Death at hindi basta-basta ang pangalan na ito. Ito ang isa sa pinakamalakas at pinakakinakatakutang hayop doon na may bigat mula 1,500 hanggang 2,000 pounds. Ang nilalang na ito ay kilala sa pagiging matipuno, may matitibay na sungay na paikot at matulis na parang sibat. Kaya nitong tumakbo ng hanggang 35 miles kada oras at sa bawat mabilis na pag-charge, pwedeng mabali o makitil ang kahit na anong kalaban kasama na ang isang oso. Hindi lang basta lakas ang depensa nila, dahil ang sungay nila ay kayang tumusok ng malalim at magdulot ng malalang pinsala na maaaring ikakitil kaagad. Hindi rin madaling pasukin ang grupo ng mga buffalo dahil hindi tulad ng mga oso na kadalasan ay nag-iisa. Ang Cape Buffalo ay nasa kawan. Kapag naatake sila, sabay-sabay silang bumabawi at ginagamit ang sungay at matitibay na paa na parang pambagsak. Kaya kung may matapang na oso man na magpanggap na kalaban nila, kailangang maghanda ito sa walang humpay na puwersa ng lakas at galit ng mga buffalo. Number 4, hippopotamus. Isa sa pinakadelikado at pinakamabagsik na hayop sa Africa ay ang hippopotamus na nagdudulot ng higit na pagkakitil sa tao kaysa sa ibang malalaking hayop. Ang isang hippo ay may timbang na 3,000 hanggang 4,000 pounds, na may katawan na parang bariles na may makapal na balat na parang natural na armor na. Hindi basta-basta matutusok o mabubutas ng mga kalaban. Kaya nitong ibuka ang bibig nito ng hanggang 180 degrees na may kagat na may lakas na 1,800 PSI at ito ay sapat na para mabali ang buto o mapisa ang bungo ng kahit na anong hayop kasama na ang oso. Ang mga hippo ay mabilis ding tumakbo sa lupa at umaabot ng 30 miles kada oras at hindi nahihirapang lumangoy o gumalaw sa tubig. Napaka-teritorial ng hippo at handang ipagtanggol ang sarili laban sa mga buwaya, layon o kahit bangka na lumalapit sa teritoryo nito. Kung matugunan ng isang oso ang isang hippo sa laban, malamang mahihirapan ito. Ang makapal na balat ng hippo ay parang kalasag na hindi madaling pasukin ng mga kuko o ngipin ng oso. At isang tama lang ng kagat mula sa hippo ay posibleng magdulot ng malubhang pinsala o kamatayan. Dahil sa laki, lakas at tibay, isa ang hippo sa pinakamalakas na nilalang sa mundo ng kalikasan. Number 3, rhinoceros. Ang mga rhinoceros ang ilan sa pinakamalaki at pinakamatibay na hayop sa lupa. Umaabot ang bigat nila mula 4,000 hanggang 5,500 pounds at may makapal silang balat na parang natural na baluti. Mayroon silang malaking sungay na pwedeng tumusok sa laman at buto ng kalaban at sa bilis na umaabot ng 35 miles kada oras, kayang bumangga ng rhino ng malakas na pwedeng magpabagsak o puminsala ng husto sa isang oso. Ang sungay nila na pwedeng umabot ng mahigit 4 na talampakan ng haba ay matinding armas laban sa mga kalaban at kakumpetensya. Kahit gaano kalakas ang oso, wala itong sapat na proteksyon para makatiis sa matitinding hampas ng rhino. Kapag nainis, talagang agresibo ang rhino kaya naman delikado itong kalaban. Kahit anong tapang ng oso, mahihirapan itong makapinsala ng malaki sa rhino sa isang laban na harapan. Sa laki, lakas at armas nito, isa ang rhino sa mga iilang hayop na kayang talunin ng oso. Number 2, elephant. Walang tatalo sa laki at lakas ng elepante, ang pinakamalaking hayop sa lupa. Ang mga adult male na elepante ay tumitimbang ng 10,000 hanggang 14,000 pounds. Kahit na parang mabagal, delikado silang kalaban kapag nanganganib. Ginagamit nila ang kanilang malalakas na katawan, talino, at galing sa taktika para mangibabaw sa kahit sinong kalaban.
Ang kanilang mga trunk ay kayang magbuhat ng higit 800 pounds, habang ang kanilang mga pangil na pwedeng umabot ng 10 feet ay matulis na parang sibat na pwedeng tusukin ang kalaban. Kahit na tumatakbo lang ng hanggang 25 miles kada oras, napakalakas ng impact ng elepante na kayang basagin kahit na anong buto. Sa laban kontra oso, sapat na ang isang hakbang o tapak lang para mapisa o matalo agad ito. Bukod sa laki, makapal at matibay din ang balat ng elepante, kaya hindi basta-basta tinatabla ng kuko o pangil ng oso. Matalino rin sila at marami silang alam na estratehiya para talunin ang mga kalaban nila. Walang kahit anong oso, gaano man ito kalaki o kalakas ang makakatalo sa isang elepante. Number 1, orca. Sa dagat naman, ang hari ng lahat ay walang iba kundi ang orca o kilala bilang killer whale. Isa ito sa pinakamatalino at pinakamakapangyarihang mandaragit sa buong mundo. Tumitimbang ang orca mula 6,000 hanggang 12,000 pounds at may kagat na umaabot ng higit sa 19,000 PSI at mas malakas ito kaysa sa anumang kagat na kaya ng oso. Hindi lang ito malakas, mahusay din sa teamwork. Nanghuhuli sila sa grupo o tinatawag na pods para sabay-sabay patumbahin ang malalaking prey tulad ng great white sharks, seals at pati mga ibang balyena. Kilala sila sa bilis, liksi at talino at kayang magsagawa ng mga taktikal na atake na walang ibang hayop sa lupa ang makakatalo. Kung sakaling makatagpo ng oso ang orca sa tubig, wala na itong pag-asa. Ang mga orca ay naobserbahan na kaya nilang paikutin ang mga seals at sharks gamit ang malalakas nilang buntot at durugin gamit ang matutulis nilang ngipin. Kahit ang pinakamalakas na oso, wala itong laban sa lakas at talino ng orca at ito ang tunay na hari ng mga mandaragit. At dito nagtatapos ang ating bilang ng 10 mga hayop na kayang talunin ng oso. May alam ka pa bang hayop na kayang talunin ng oso? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod dito lang sa Noel Polo TV.